para makalikom ng pera para sa operasyon sa mata ng asawa niya. Si Kim, isang simpleng misis na nagtatrabaho bilang sales promotion girl sa beauty shop, ay handang gawin ang lahat, maliban sa maging Miss Universe. Isang araw habang nag-aabot siya ng flyers at libreng sample ng pangpakinis, napansin siya ng dating kaibigan niya si Miso na, dating jowa pala ng asawa niya. Small world, small budget, big chismis. Ayun, nagkita sila, nag-away. At dahil sa eksenang parang magpakailanman, sa gitna ng mall, halos matanggal sa trabaho si Kim. Tinawag siya ng manager niya. Akala niya mapapagalitan lang pero hindi. Si boss, may pa-offer. Sabi ni boss, Kim, kung gusto mong manatili may paraan pero kailangan mong ibigay ang iyong serbisyo. Sabi ni Kim, serbisyo? Gusto mo ng facial o gusto mo ng scandal? Tumanggi si Kim at nag-resign na lang. Akala niya tapos na ang problema pero hindi. Welcome to Season 2. Pag-uwi niya, inatake ng malas ang asawa niya. Habang nagpapalit ng ilaw, nahulog ang sirang fluorescent. Ayun, nabulag. Kung kailan walang ilaw, doon pa nabulag. Truly poetic. Walang trabaho, walang pera, at walang ilaw sa bahay. Parang buhay ng karamihan tuwing brownout. Hanggang isang araw, may matandang lalaki na lumapit at nagsabing tutulong siya sa gastusin sa operasyon. Pero may kondisyon, pumunta ka sa bahay ko, may pag-uusapan tayo. Gusto kong maramdaman ulit na ako'y buhay. Ayun na, si Kim na pa, ay Lord, bakit po tambutso ang puhunan sa kaligtasan? Siyempre, tumanggi muna siya at lumapit kay Miso, Bes, tulungan mo ako. 50-50 tayo sa yaman ng matanda. At si Miso, nung una ayaw pa. Pero nang marinig ang salitang yaman, bigla siyang sige na nga, basta ako ang magpapainit. Sinubukan ni Miso. Naglagay pa ng pabango at nag-slow-mo walk na parang Victoria's Secret Angel. Pero kahit anong kembot at pitik, hindi pa rin tumunog ang tambutso ng matanda. Sumuko si Kim at pumirma sa kontrata. Pero sa gabi, nagplano siyang nakawin niyon. Kaso mas wais pala si Lolo. Nasa kanya pa rin ang kontrata. Kinabukasan, dumating si Kim, nakadamit na parang contestant sa Wowowin Sexy Babes. Dahan-dahan niyang inalis. Ang suot at nagsayaw sa harap ni Lolo. Pero wala pa rin. Tahimik pa rin ang tambutso, parang jeep na nawalan ng gasolina. Kaya si Kim, resourceful queen, nag-google ng herbal para sa tambutso problem. Nakakita siya ng resipe, bumili ng sangkap sa palengke, nilaga, inihalo at pinainom kay Lolo. Kinabukasan, boom! Gumana ang potion. Biglang nagising ang tambutso. Si Lolo, parang nakainom ng kape pagkatapos ng 20 taon. Tuwang-tuwa si Kim dahil may pag-asa na silang makuha ang yaman ni Lolo at si Lolo excited din. Sabi niya, Kim, subukan nga natin kung talagang gumana itong tambutso ko. At si Kim napaisip, Lord, ito na ba yung sinasabi mong may kapalit ang lahat? At doon nagsimula ang pinakawalang kasing epikong kabanata ng buhay niya. Isang kwento ng sakripisyo, chika at herbal power. Matapos ang mala-telenobelang sakripisyo ni Kim, akala niya tapos na ang kalbaryo niya. Pero hindi pa pala kasi si Lolo Tambutso hindi tinupad ang pangako. Ginamit lang siya para maibsan ng pagnanasa na parang kinulong ng 40 years. Si Kim, desperada pa rin. Kasi gusto niyang maipagamot ang asawa niyang nabulag sa fluorescent lights of doom. Sabi ni Lolo, Kim, test muna natin ulit ang tambutso ko. Promise pagkatapos nito, sayo na ang lahat kayamanan ko. Si Kim, ay Diyos ko, ilang test ba to, quarterly exam? Pero dahil sa hirap ng buhay, pumayag ulit siya. At ayun na nga, nang tagumpay si Lolo sa kanyang misyon, hindi pa rin siya tumupad sa usapan. Si Kim gusto nang magwala pero nagpigil. Kaya lumapit siya sa bestie niyang si Miso, na parang life coach na walang lisensya. Sabi ni Miso, Girl, kung ayaw niyang ibigay ang yaman, gawin mong ma-in-love siya. Ipakita mong enjoy ka, kahit gusto mo na siyang sampalin ng tsinelas. At ayon, Oscar-level acting. Si Kim nagsimulang magpanggap na masaya, kumikindat-kindat, tumatawa kahit walang joke, at naglalambing kahit gusto na niyang umiyak. Lumipas ang mga araw, lumambot ang puso ni Lolo. At finally, binigyan niya si Kim ng parte ng kanyang yaman. Kim, ito ang para sa operasyon ng asawa mo, sabi ni Lolo, habang nakangiti na parang galing sa Colgate commercial. Ginamit ni Kim ang pera. Pinagamot ang asawa sa abroad. K-drama arc unlocked. Pero bago siya umalis, hirit si Lolo. Kim, habang wala pa ang asawa mo, dito ka muna sa bahay. Hindi naman ako makatulog kapag walang kasabay manood ng teleserye. Nadala ng awa at konting kuryosidad, si Kim pumayag. Pagkatapos niyang ihatid ang asawa sa airport, dumating siya sa bahay ni Lolo. May dalang maletang puno ng damit at pasensya.
Sabi ni Lolo, Kim, maglingkod ka ulit sa akin. At ayun, jog levels overdrive. Sa sala, sa bakuran, sa likod ng paso, lahat ng lokasyon may eksena. Kinabukasan, nagpasikat ulit ang tambutso ni Lolo, parang bagong linis na makina. Pero ngayon, may plano na si Kim. Habang nagpapatayo si Lolo ng poste ng Meralco sa bukid ni Kim, tinakpan niya ang mata ng matanda gamit ang kanyang tapalodo na panloob. Bago pa makareact si Lolo, tinurukan siya ni Kim ng gamot. Lolo, ito ang para sa lahat ng pangako mong hindi tinupad. Hindi ako laruan at hindi ako magpapagamit kahit kanino. Nanginig si Lolo, napahawak sa dibdib at boom! Biglang tumbling to eternity. Si Kim nakatingin lang, sabay sabi, "Rest in peace, Lolo. At least, nagamit mo ang tambutso mo bago ang final shutdown." Pagkalipas ng ilang linggo, minana ni Kim ang lahat ng kayamanan. Sa wakas nakabalik ang kanyang asawa mula sa operasyon. Nakakakita na ulit. Parang bagong season ng teleserye. The Return of the Blind Husband. Ngayon, masaya na silang mag-asawa, mayaman pa. At si Kim, may bagong moral lesson para sa lahat. Mga besh, huwag basta magtitiwala sa matatandang biglang nag-aalok ng yaman. Baka ang gusto lang pala tambutso service. Kaya tandaan, hindi lahat ng mukhang mabait, mabait talaga. Minsan nasa loob ang kulo. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Kim, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Abangan ang next episode, ang pamana ni Lolo at ang lihim sa likod ng Florera.